Nag-end kita sa ito nga Sunday School sa 2012 kung nag-school kita about giving. Kung mag-atubang usap kita sa 2013 nga ang atong topic about giving. Mag-end kita sa tuig nga mag-school kita about giving kung mag-sugod kita sa tuig nga mag-school about giving. Pero kapag mag-school kita about the benefits of being generous. 2 Corinthians chapter 9, 6-11. Storya. Usa ka adlaw ang hari nagsuri siya sa usa ka village sa iyang gingharian. O sa kanang village nga iyang gisuruyan, daghan og mga makinilimos sa street. Kung sa iyang pagsuri sa village, may usa ka beggar. Nga while naghulag siya sa king, o nasayod siya nga maabot ang king, iyang giandam ang iyang daan para iyang i-offer or iyang ihatag sa king. Para sudlan sa king o usa man iyang ihatag sa beggar. Tungod kay kini nga king maayo kini siya nga king. Pero kato nga time sa pag-abot sa king sa kato nga beggar, instead nga siya ang ihatag sa beggar, nasa panghayo sa beggar, wala siya naghatag sa beggar. O ingon siya sa beggar, ingon siya nga, pwede ba ko nimo nga hatagan? Bisag kong salang nga naasi mo din na. O ang beggar, hingi-hingi siya kung sa iyong matag, kung dito siya nga baon. Yatagan niya o tulog ka seed of rice ang king. Kung bawat ito ang iyang hatag sa king. Pag-uman, gilakaw ang king. Pag-uman sa katong adlaw, gitanaw sa beggar ang iyang mga gipanghatag sa iya. Kung dito, giyabon niya yung baon, kung nakita niya dito sa baon, ang tulog ka gold nga liso, sama sa kagamay usab sa rice nga iyang gihatag sa king, nga tulog ka nga kadaka. Kung naa sa iyang na ingon siya, kung gihatag man ako, tanan, ang naa sa ako gaina sa king, siguro mas daghan pa ang akong naangkon karon kontra ining tulog ako. Mao kini sa Christian. Ang kalibutan nagasulti nga kung gusto kita nga mag-uswag sa atong kinabuhi, hold on to everything. Hoard it, accumulate it, save it, invest it. Ug mao kini siya ang klase, ug mao kini siya ang gina-promote ug ginasulti sa kalibutan in order nga mag-increase kita, ug in order nga mao kini makagarantiya sa ato future nga mag-uswag kita. But God has a very different plan. Kung mayroon kita of prosperity in God's term, it is the opposite of what the world would suggest. Ang Ginoo na siya plano sa financial prosperity sa mga Kristohanon. And it does not disregard hard work. Gani ato na nato sa Sunday School nato nga we need to work hard. It does not disregard saving. Ang Bible nagatudlo usab nga dapat mag-save kita. Or it does not disregard wise investment. Dapat kung invest kita, inampuan, dapat kuhaon na ang background basig masama kita ng scam, no? Kay gusto dayon mo dato, di ba? Ang tao gusto dayon nga mag-uswag. Mao na nga kung mag-dool siya nga for 5 months ang imong 1 million mahimo na 10 million. Bisa dili mo kuanana. Bisa dili mo kubit niya na. Mo invest lang ka og ingana nga amount. Pero kabalo mo, but it does reject accumulation and hoarding. Nagatigong ka para lang sa iyong kaugalingon. In fact, ang plano gyud sa Ginoo for prosperity
prosperity calls us for to give your money. Ang Bible nagatudlo niya na. Ang kalibutan nagatudlo about kumot. Pero ang Bible nagatudlo siya about giving. Ug mao kana siya ang plano sa Ginoo sa mga Kristohano. Dinhi sa 2 Corinthians chapter 9. Dinhi nato makita ang principle sa Ginoo about prosperity. O siguro maghatag og warning sa inyo. It will challenge our faith. It will challenge our faith sa paghuman nato sa pagwali nini, sa pagpanggawas nato. Siguro you are going to a measure of whether you really believe in the promise of God and the power of God. Walay problema sa promise kung kita nasa Bible. Yes, mabasa nato sa Bible. Dalang Kristohano nagatuon niya sa promise. But naay problema. Usay, wala kita nagatuo sa power sa Ginoo. Na kumuhatag kita sa tuwatay, walay makulang sa tuwa. Kung mao kana siya ang kulang sa tuwa ng mga Kristohano. You are going to know your faith in God. Our faith, kung unsa laki ni siya kataas, nagadepende o nagatuo ko, nga masukod ka na siya sa ato nga giving. The more nga nakay dako nga pagtuo sa Ginoo, the more nga dako ang imong paghatag. Tungod kay nagatuo ka nga katong ihatag nimo para sa Ginoo, balik ato sa imong doble. Ug mao kana siya principle sa Ginoo. Kani dili kini siya bago nga principle. Sa Old Testament kung basahan ang Proverbs 19:17, he who is gracious to a poor man lends to the Lord, and He will repay him for his good deed. Wow, gabo kayo. Ingon sa tinig kung kita daw maging nagatabang, nagahatag sa mga pobre, sa mga needy nga mga tao, sa bulaton sa Ginoo, daw nagapaulang kita sa Ginoo. Ug ang Ginoo mobayad din na sa interest ug sa lawas sa tuwa. Then in Luke chapter 6 verse 38, ingon sa dinha, give and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, they will pour into your lap, for by the standard of measure it will be measured to you in return. Kung unsa ka to imong gihatag, mao kung sukdanan sa Ginoo sa pagbalik sa imo. Ug gani makita nato din nga nagasubra pa ang pagbalik sa Ginoo niya sa tuwa. Ubaw ka na siya, ingon din nga, the generous Christian never needs to fear not having enough. The more you give, the more God gives in return. Now, sa ito ang passage nga itong gibasa kayo na din sa 2 Corinthians, siya po naghatag siya o agricultural principle. Siguro makarelate ako nini tungod kaya nagdako ako sa farm. No? And verse 6, kung basahin ko sa verse 6, yung na po sa bold din ha, my point is this, a person sows sparingly will also reap sparingly. Kung nagatanom ikaw ng gamay lang, imo man yung gamay lang usap. Pero kung nagatanom ikaw og daghan, og dako, mag-aani usap kita nini o dako. Now, kini siya nga verse, kung magkita na ito, obvious kini siya. Dili lang kinahanglan kinato nga ay verification o kinahanglan yun nga kanang atagan na ito o kanang ebidensya kini nga verse. Kung nasayad kita nga mo kini siya ang principle sa farm, no? Sa una, dili ako masagdan sa gamay pa ko nga ang usa ka hektarya nga mo ani usayog 90, 100 siguro sobra ka mga sako. Abi na ko nga ang itanong usab equivalent sa 100 sacks. But later on, sa diyan nakapibuot. Nga ang ginahimo sa akong tatay di ay isa ka sako, kalimutan ko kung basta isa ka sako, or tunga, or dua ka sako, makatalong na ka na siya isa ka hektarya. O ang ginahimo niya, ginamumulan, pagkaman, pagkutubo ng mga humay, isabwag ka na siya, maghimo ko tatay ka ng
kahon-kahon, isabog dito. Pagkaman pila ka bulan, tubo na siya. Magpagamot na sad. Pagkaman niya na, pagpatanong, wow, ang isa ka sakong tuwa, nasako. Magkapatanong kung isa ka hektarya. Kung ang mag-harvest og 100 sobra, kung nindot pa kayo ang ating. O ikadwa ng principle nga nako nakita, si Tatay Zona, kung magpatanong o kung mangita o ka ng klaseng umay, dili na siya mangita umay ka ng mga dili maayo na breed. Dapat itong the best yun ang imong isabwag. Kaya kung ang imong mangita ka umay nga siguro daghan og mga dili walay unod, gamay ra akong tubo niya na. No? Sumo katong pangitaon gid niya katong bugat nga humay, gwapo nga breed, hybrid para sa ang resulta ni gwapo kay kadto sa Ginoo. Nga sa paghatag kadto sa Ginoo, katong pinaka the best. Amen. Kay ang resulta niya na kung nagatuo ko, kang balik niya na sa tuwa, katong pinaka the best. Naghangyo ang mga nga nasalanta sa Bagyong Pablo nga kung matag tao mga sinina, katong masukot po nga sinina. Di ba say kung matag tag mga relief food, ay hatag na ito ni murong bisik na nagkilid. Punya doy kay sila dito, kulang sila mga sinina, walay sinina niya ginapanghatag. Oh, sabi ni, masuot ka ni siya o di. Di ba say mo kini siya ang mga principle Christian. Kaya hatag lang ito sa simbahan, kaya wala naman ito ni gamitan nito. Daan naman rin siya. Nawag niyo siya ang challenge. Kung hatag kita para sa Ginoo, para sa bulatong sa Ginoo, pinaka the best ang ihatag. Kinaway kita naghahatag sa Ginoo daw, sama kita nagasabwag o liso. Nasamdi ato ka na siya anihon. Natawag ko ni Sir Eli sa unang na kami mga prutas society di makaon, then mga lata na lang yung siya nga, sorry, hatag ato sa silingan. Ko ayaw na ihatag, kinaghatag na siya. Katong buwan po pa kaya siya, kung wala ikang kanunas paghatag niya. Wala lang, kung di na ito ihatag, balag kita ka manghatag mo sa mga reject na, lata na. Ato na lang siya iikon, may labay na siya. Sumoga na siya ang principle nga nakita na kung wala nagabasa ako din wala nagatuon ako nini nga pulong sa Ginoo nga sa paghatag nato para sa bulaton sa Ginoo naagi kitay anihon balik nini sa atoa. Kung mao kini siya nga lumasabtan nato ang kini nga passage siguro we are going to be in a hurry to give faithfully, more generously than ever in your life. Ug kung masabtan din nato nga verse, no? O tara na to nga sa paghatag, kung masabtan to sa verse 6, is like sowing seed. Sa pagsabwag o kini ginatawag nga liso. Now si Apostol Paul nag-encourage siya og example niya ang Macedonia. Kabalo mo din sa verse 8, yan, example niya ang mga Kristohanon sa Macedonia. So, kinsa man niya ang mga Kristohanon sa Macedonia? Mga pobre, puro kabalo mo, sila yan naghangyo kang Apostol Paul. Paul, please, dawatin niya ang mga offering. Kaya si Apostol Paul, naghangyo siya sa mga churches, natabangan ang mga Kristohanon sa Jerusalem. Nini nga tayo, daghan nga mga Kristohanon nga nagtapok sa Jerusalem, o kulang sila sa pagkaon. O sa diyan nalahibawaan sa mga Kristohanon sa Macedonia, willing sila sa paghatag. Bisan pa ang kini nga mga churches, nasayod si Apostol Paul nga ang ilaha nga pagkaon, enough na gid sila. Mao kini nga sila naghangyo sila kang Apostol Paul, please, dawata nga mga offering para ninyo mga Kristohanon. O mao kini siya nga example ni Apostol Paul sila. Kung mao kini siya din sa chapter 9, naghatag sa encouragement sa mga Kristohanon sa Corinthians. The size of the harvest is in direct portion of the amount of the seed sown. Naka isa ka hektarya nga yuta
nya giugman nimo dito planta din ang imong gigisapwag lang kung nga sa sako nga humay, ayaw expect na mag-ani ng 100 yan. Pero kung natay isa hektarya nagsabot ka o isa ka sako tunga o duha ka sako nga humay, pag-expect ka og daghan ang imong matanuman niya na kung mubalik sa imong ma-harvest nimo niya nga tay. Mao ka na siya. Makita nato din nga ang Ginoo wala siya nag-promise nga madato kita in order nga mapunan ang atong desire. Kabalo mo kung tara na ang pulong sa Ginoo, ang Ginoo nagabalik ini sa tuwa para nga damor kita nga magamit maghatag sa uban. Now, karon nga buntag, ang question, kung maging manghatagon ako, unya ang resulta, spiritual blessing, unsa na lang akong ihatag sa sunod? Now, Christian, mawagin siya. You missed the point. Siya Apostol Paul, nasayad ako, nga siya Apostol Paul, wala siya nag-isgot din about spiritual blessing. Pero nag-isgot siya din about material blessing. Na kung nag-invest ka sa Ginoo, naghahatag ka sa Ginoo sa imong kwarta, nasayad ako, ang Ginoo magabalik niya na sa imo. Now, karon nga bunta, tanaw na to, what are the benefits of being generous? Kung nasayad ko na ay mga benefits na madawat o unsa nga mga harvest ang ani nato. Kung kita nga mga Kristohanon, na kita'y kinaiya nga manggihatagon. Number one, nga benefit nga ma-ani nato gikan sa Ginoo. Ingon pang verse 9. Each one of you should give just as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, because God loves a cheerful giver. Number one, nga makita nato diri. Because God loves a cheerful giver. Number one, nga benefits nga makita nato din maangko nato kung kita nga mga Kristohanon, manggihatagon kita is love from God. Musugot mo nini? Love from God. Yun pa siyang last phrase sa verse 7. Because God loves a cheerful giver. Ang Ginoo nahigugma siya sa usa ka manggihatagon nga Kristohanon. Ang Ginoo nahigugma siya sa usa ka Kristohanon nga malipayon nga nagapanghatag. Wow, nindot kayo. Usa ka precious nga promise sa Ginoo. To be the special object of God's love, for my giving to come in the sphere of the special and unique God from Him. Unusual meaning of verse. Kung tanaw na ito ang verse dito sa Bible, wala kita makakita o lain nga verse sama niini. Tinood, ang Ginoo nahigugma siya sa tanan, di ba? God loves the world in a certain way. He loved His own in a more wonderful way. But even among His own, there are some among His own for whom He has an even more special affection. Gigugma kita sa Ginoo tanan, di ba? Ipadala niya ang iyang abugtong anak. Pero within sa iyang gihigugma, napigod siya special na gihigugma pa yun. Kinsa ka na ang Kristohanon? A generous Christian. A cheerful Christian. A cheerful giver. Gigugma kita sa Ginoo. Nasa strong affection for those who give cheerfully. Gihigugma kita sa Ginoo. Kini siya ang first great benefit of generous giving sa usa ka Kristohanon. Now, tanaw na ito karon, what are the characteristics of a generous Christian? Una, he or she gives willingly. In verse 7, din sa verse 9, ingon sa din, every man according as he purposeth in his heart, so let him give. Sa usa ka Kristohanon nga manggihatagon o usa ka Kristohanon nga malipayon nga naghahatag,
na siya nagahatag siya nga gikan gyud sa iyang kasing-kasing. A willing heart. We are to give whatever we want to give, proportionate to what we have, voluntarily, personally, determined from a willing heart, no? O makita mo kini siya ang katong makita sa usa ka generous nga ang Kristohano daw sa Old Testament. May usa ka verse din sa Exodus 25 verse 2. Ingon dinhi, tell the Israelites that they may take an offering for me from every person whose heart makes him willing. You are to receive my offering. Willing. Now, ang wording of purposing in the heart sa King James, okay siya. Ang meaning nini is predetermination. Buta sabot, sa paghatag nimo, nag-meditate nimo, giuna-una nimo, giplano nimo daan. Say kana sa to nga Sabado sa gabi panandaan, nakaplano na pila ang imong time, pila ang imong mission, pila ang imong love offerings. Pila ang imong naka Sunday o Saturday pa lang sa gabi, naampuan na natin mo ang imong ihatag sa Ginoo. Dili. No? Kaya kung ma-actual lang ikaw, wala ka nakaplano sa imong ihatag sa Ginoo, basig magbulbul ikaw. No? Ikadua, so dapat usa ka karakter nga makita nato dinhi sa usa ka cheerful giver, sa usa ka generous giver, Christian. He or she gives willingly. Ikadua, he or she gives not grudgingly. In verse 7, ingin sa dinhi, so let him give not grudgingly. No? Nag-guess mo kini siya insight sa ato nga kasing-kasing. So, sa ibot pasabot nini, ang grudgingly, ibot pasabot grief, not with sorrow, not with sadness, but remorse, regret, reluctant. Nakakatesting mo nga nakahatag ng offering nga nagbasol mo. Tingnan mo nahatag mo ito natin. Kabalo mo, usang inong ganyan na usahay ka nang walay plano sa paghatag. Ay, tayo na sa offering niya, nasa yung bulsa dun 100, 520, asa kang 500, 20 ini. Kuot-kuot ka sa bulsa. Antod nga, lamang ka mag-araan ng pili-pili, wala niyo mga plano yung mayo, di ba? Paghatag, at timingan yung 500, nahatag mo sa offering, 500. Aping palito niya to. Nagbasong ka. Sa ibang mga paghatag, di ba? So, it is painful because you are doing it, but you really don't want to do it. O, nag-rescue ka na siya sa tuwa nga, kasing-kasing nagkakagul ka. O? Siguro, feel na ito, gusto kita mo hatag. Pero dili ta, parang ginatawag na, nakita desire na I need sa paghatag nini, na somebody nag-expect ikaw mo hatag yun. Bawa ito siya, napugos ka sa paghatag. Pagulit niyo mo. Anong ihatag na ito? Nagpagulupod ka. Ang ginudili, ang higugman niya sa usang Kristohano niya. Nga naghatag ka naikasubo sa iya nga kasing-kasing. Ikatulong, he or she gives not under compulsion. Now, this is sa King James, or of necessity. Now, gain na sa ikaduha, sa grudgingly, nag-guessgood ka na sa inside, but kining ikatulo, nag-guessgood ka na siya outside. You are being forced. Somebody nga nagsulti niya sa imong pagtay, oy. Usa pagka, nakadako sa imong silong niya, wala kay tay-tay, so napugos ka pagtay. Nagpugos ka sa paghatag. Pero deep inside sa imong kasing-kasing diay, wala ka, dili ka malipayon sa paghatag niya. Because somebody told you, somebody demands that you do, gi-force ka, tungod kay, nakita nila sa imuha nga nakay trabaho, dapat muhatag ka. Pero sa imong kasing-kasing, sakit ay kato siya, na-pressure lang ka.
Or sometimes sa ito ang paghatag tungod kay nainid, mahatag ko kay nainid. Pero kung wala inid, dili mo kita mahatag. Yung ginatawag na necessity. Na during sa mga panginahanglanon na kita, murispan sa paghatag. Pero kung wala ka ni, wala kita panginahanglanon. Wala may nakabutang kanya, Project Solomon, at nila sa kumatag. Di na lang kumatag, sa akin nakabutang nila. Kung naanay ko importante nila yung kaya. Kung ang Ginoo, diling malipay nila na sa ito ang kasing-kasing. To give because it is in your heart to give, not because you feel pressure to give. Naghahatag kita. Tungod kay nasa itong kasing-kasing, kung dili na pressure sa uban ng mga tao. There is only one way to give, and that is to give cheerfully. To give cheerfully, for God loves a cheerful giver. Ang Ginoo na igugma sa usa ka malipayon, hilarious giver, a happy, joyful giver. Kung gusto ang Ginoo sama niya na naa sa to ang kasing-kasing, siguro bisag wala ni nabilin sa iya, balag wala ako, basta ako makahatag na dito. Ang Ginoo na higugma niya na tao. O ang Ginoo nasa unique na hugma sa usa ka generous nga person. Nakabalo kita ang Ginoo na higugma siya sa iya. Nahigugma siya sa tuwa. In John chapter 13, ingon siya, He loves His own which are in the world. In John 16, ingon siya, how much He loved us. In John 17, He tells us, the Father, how much He loved us. But there is a special love that God gives to those reserved to committed, generous giving. A special affection. O wala ko kabalo sa inyong kasing-kasing. Gusto mo po din inagugma sa Ginoo? Besides, igugma sa kaluwasan, yes, igugma kita sa Ginoo. Pero kining special nagugma sa Ginoo sa tao na mangyat aton. Gusto kita nini nagugma. Gusto mo din. Kung nag-aampong, kung nag-desire kami nga, kita ka nga maging asama kita nini. Nga higugmaon sa Ginoo. Nga tungod sa ato nga usa ka behavior. No? Kung ka na siya ang resulta sa ikaduha, nga point na ito din, what are the benefits of a generous, being generous? Ikaduha, in verse 8, and God is able to make all grace overflow to you, so that because you have enough of everything in every way, at all times, you will overflow in every good work. Ikaduha din dili lang love from God ang atong harvest, kung kita manggihatag ng Kristohanon, but ikaduha, grace from God. Or another meaning is generosity from God. Kung ikaw Kristohanon manggihatagon, ang Ginoo manggihatagon usab sa imo ha. Amen? Amen. Kung kita ng Kristohanon, dili kita manggihatagon ug wala kita nagatanong, ayaw expect na natin money. Ang word nila nga able. Di ba nag-ikon kita, may mga quotation kita nga you can give without loving, but you can never love without giving. Kung mao ka na siyang Ginoo. Tungod kay ang Ginoo na siya special love sa toa. Ipakita kini niya sa iyang paghatag sa toa. To all whom He loves, He gives His Son. But to all whom He loves in a unique way, because they are generous givers, He will give something more sa kining person. Tapos, basta na sa verse 8. Makita na ito din yung ginatawag na hyperbole. Emphasize, overstatement. Pero tinuod kini siya. Noong kini siya ang gisulat nini sa pulong sa Ginoo, ang kalibutan nagahisgot nga kung ikaw maghahatag, wala na ka. Dapat mag-save ka, dapat dili mo usik-usikan. Yes, tinuod ka na siya. Pero ang pulong sa Ginoo mao kini siya. Sa Ginoo, if you want a blessing, dapat open ang imong kamot sa paghatag sa tanan nga mga buraton.
sa Ginoo sa mga tao nga nagkinahanglan. Kung mao kini siya dinhi, mga hindi gugma. Kung naghahatag kita, kung malipayon kita, makita na to dinhi that sa paghatag na to sa Ginoo, you give it to God and you will have more because our God, who especially loves a cheerful giver, is able. Nahigugma siya sa imo ha, kung nasayod ako mo, kung ikaw na manggihatagon tungod kay nahigugma siya sa imo ha, nagatuo ko nga ang Ginoo, wala siya nag-allow nga ikaw mawalan. Naigugma din siya sa ka-cheerful giver. Naigugma din siya sa ka-generous giver. Kung niya i-allow sa Ginoo nga mawala siya ang tanan? No. Tungod kay nahigugma siya, ang Ginoo dili siya mag-ingon nga, nahigugma ko sa imo, pero dili ko makahatag. Ang gugma sa Ginoo, ipakita niya pinaagi sa paghatag. Kung ang example niya na, mawag niya nga na. Sa pagsulti niya, nahigugma siya sa kalibutan, then, ipakita kayo niya pinagi sa paghatag siya nga book passage. It takes confidence in the fact that God is able to do it. May problema sa promise. Mao kini siya mga igsoon. Wala problema sa mga promise sa Ginoo. Mabasa kini nato sa Bible. Pero ang problema, ang ato nga pagtuo, kung able ba ang Ginoo sa paghimo ini. The question, mao kini siya, do we believe He has the power to do it? It is exactly the power of God which is the ground or basis of our confidence that the promise of God will come to pass. Gikan kung sa iya ang yun nga promise, makita nato ini. Then kung nagatuo kita nini, ang problema karon, do you believe He has the power to make the promise? God is able. Makita nato din ang word, and God is able to make it. God is able to provide. Kung kita manggihatagon, God is able sa pagplastar sa imong future. Kung ihatag niya lang ako, saan ikaw umaon sa akong mga anak? Kung saan na lang ako, kung dili ko mag-saving, kung ihatag niya lang ako sa bulaton, sa Ginoo, kung saan na lang akong future. Do you believe na Ginoo able sa pagplastar sa imong future? Amen. It takes faith. O dinin na ito makita kung sa kadakuan na ito mapagtuo sa Ginoo. O mao kini siya siya Paul, usahay kung sa dinin, generous giving can appear risky if you don't understand the power of God and understand that He is able. Nung basa na ito ang 1 Corinthians chapter 2 verse 5. Ingon pa din ni Paul, so that your faith would not be based on human wisdom, but on the power of God. Amen. Ayaw salig sa present life nimo, but salig sa gahom sa Ginoo. Kung mo ka na siya nga itong pagtugi nga sa Paul, your faith dapat ingani. You must rest not on the wisdom of men, but on the power of God. May mga ginikanan mo usahay, uy, mag-pastor ka. Kung saan ang future ni mo niya? Kung saan ang ipakaon mo sa mga family? May classmate ko sa Bible School nga, nga parents against yun sa pag-skill sa Bible School. Nung kaya pastor, wala yung kwarta. Pero mag-ito may kwarta. Pero kung magsali kita sa mga allowance, sa mga sweldo, no, makapa-eskwela ba kung college na yun? Pero sa mga experience, sa ako nakita sa mga pastor sa Moranos, ano nakapa-eskwela sa engineer, maestra. Yung sa ni Pastor and Mrs. Zamorano sa pagpa-eskwela ni Sita. Wow, nito na kayong mga trabaho, ang ilang mga anak. Nasa Capitol, sa Nabuntunan, public school, ang iyang mga anak. Kaya naman, kung magsali kita sa wisdom sa tao, makayang bidoaw, magpastor ka, pundo ka. Pero kung magsali kita sa gahaw mo sa Ginoo, I know na Ginoo able sa pag-provide sa tanan, o mao ka na siya ang dili nato kabalaghan sa tuwang kinabuhi.
O nasay kita nga ang power sa Ginoo na-testingan natin siya throughout redemptive history, throughout the pages of Scripture. O babasa na ito din sa Bible nga may mga tao nga nagsaligid sa power sa Ginoo. Like sa friends ni Daniel, sa Daniel chapter 3 verse 17, ingon siya, if our God whom we are serving exists, He is able to deliver us from the furnace of blazing fire. And He will deliver us, O King, from your power as well. Grabe ang ilang pagsalig din nila. Nakita din nila itong ganang, saan tawag na, pugon. Gidoble 7 times sa pagpainit. Pero siya, nagasalig ni sa gahong sa Ginoo. Kung mao ka na siya, ang gahong sa Ginoo. God is powerful enough to do it. He is able. Kung mawagin siya ang mga friends ni Daniel. Kung danaw na ito ang scripture, nagpakita that God's power is exhibited in creation, in providence, in miracles, in the resurrection of Christ, the resurrection of saints, the transforming power of the gospel. God is able. Sama kang Abraham na nagasulti siya sa Romans chapter 4 verse 21. Ito pa siya tinig. He was fully convinced that what God promised, He was also able to do. Amen? Amen. Nag-promise siya kang Abraham na mahimo siya ng great father of great nation. Wow, si Sarah, maghapit na lang siya mag-100, wala pa siya nabuntis. Asa ni ang pa-promise Ginoo? Until si Abraham tungod kay dawanan siya sa paglakaw mo, siguro kahit times nga wala siya nagsalig sa Ginoo. Nagsalig siya sa human wisdom. Antod nga dito lang sa lain nga kwan. O dito nga ang resulta siyang gihimo siya nga unbelief gubot sa panimalay. Pero mao kini sa ingon ni Abraham, he was fully convinced that what God promised, he was also able to do. Dili lang sa kang Abraham, dili lang sa friends ni Daniel, dili lang sa Apostle Paul, sa tuang tanan. Nag-eskwela ka man karon, nagatrabaho ka man karon, nasay kita ng Ginoo, provide, able sa pagpuno, sa panginahanglanon sa pagkasingkasan. Kung anindot kayo ng mga verse na makita na ito din. Si Apostle Paul din, wala siya nag-isgot about spiritual graces. Material na mga utang. Tungod kay nasay kita ang kung sa imong gitanong imo sa kini siyang anihon. Diba kung magtanong ka og mais ang imong anihon mais usab. Wala gyud nagtanong nga mais nga yan humay ang gian. Kung mausab kini siya dinhi sa 2 Corinthians chapter 9. Siya Apostle Paul ni nag-isgot kung nagatanong ka og mga kwarta pinagi sa paghatag sa mga bulaton sa Ginoo, magaan mo sa kanino, magabalik mo niya sa imo ha. Kung mao mo siya ang promise din sa pulong sa Ginoo. Tawag sa purpose sa Ginoo, nganong i-provide o ibalik kini sa imo ha. The reason God gives it back to you with such overflowing generosity is so you can use it to do more good deeds. It is not to consume it your own desire. You will be given by God all you need to meet the demands of your generous heart so that you are able to do every good deed you desire to do. Ang Ginoo nagabalik niya na sa imo kung kay gusto sa Ginoo nga mas magamit tayo ka sa Ginoo sa iyang pagbalik niya na. Tungod kay nakita sa Ginoo nga ang paghatag nimo na kay malipayon kung na malipayon ka sa paghatag nini. Yung pati niya in Deuteronomy chapter 15 verse 10, you must by all means give to Him and not be absent by doing it. For because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you attempt. Ingon din niya ang Ginoo sa Deuteronomy chapter 15 verse 10. Kung maghahatag ikaw dapat gikan sa imong kasing-kasing. Kung naghahatag ka dapat wala ka nagpagulgul. So dapat kung maghahatag ka wala ka nagkakaguhol. Dapat maghahatag ikaw na may willing
sa imong kasing-kasing sa paghimo niya na. Hinga naman, kung sa dini, because of this thing, the Lord your God will bless you in all your work and in all your undertakings. Nausay mo pasabot niya na. Kung kita naghahatag kita nga malipayon, kung kita naghahatag kita nga wala nagabugulbol, kung kita naghahatag kita nga may willing heart, ang Ginoo mo sa dini, God will prosper your business. God will bless your farm. God will bless your vineyard. God will bless your crop. Kung mao kini siya dini, ang inyo sa dini, because of these things, the Lord your God will bless you in all your work. Pinaagi sa iyong mga trabaho kung ikaw magihatagot, ikaw ang Kristohanon. Oh, ang iyong mga business, ang iyong mga farm, ang iyong mga sagingan, ang ranginan sa Ginoo. Kung nakita niya na ikaw, pangyatagon, ikaw may kalipay sa paghatag. We are called to give. We are called to give. We are called to support God's work, God's people. Then, ang resulta, God is going to love you in a very special way. In a very special way. Then in verse 8 and 9, resulta yung ginunin that God is able to fulfill His promise. Kung sa iyong promise na tuwa, kung kita nagatanong kita, mo ani usap kita. Kung kita naghatag para sa bulaton sa Ginoo, ay nung iyang i-supply ang ato ang pangyayari. Kung mawagin siya, ang blessing na maangkon sa usa ka Kristohanon na mangyatagon. Do you want the love of God? Tungod kay kita mangyatagon. Ang atong faith, kung unsa kadako ang atong faith sa Ginoo, pamisyon kini siya sa ato ang giving. Kung ako nagatuog ito niya. Amen. Kaya the more nga naghahatag ka, kung dako para sa bulaton sa Ginoo, nagatuoy ka, that God is able sa pagbalik niya na sa inyo. Now, duha pa lang na siya ng mga benefits nga ato nga natunan sa usa ka Kristohanon nga maghihatag. Next, last Sunday, sa January. King God.